Okay, so let's talk about naman yung papaano kayo mag-training ng mga young. So ano ba yung diskarte ninyo pagka magte-training kayo ng young, Sir Eugene? Sa'kin dapat ano na, bago ko sila sa road training, Ilang months ang ibon? So, usually 'pag ang North team ko mga ano sila, December. December. Tapos pinapalakas ko sila ng mga month na ng June. Or after ng ban assignment, Okay. yung complete na ban assignment. Kasi Mhm. bago ko sila palakasin, kailangan kumpleto na yung tatak nila. Kasi minsan, di ba, pag bumalik ka, hindi mo na minsan Hindi mahahabol. na may habol. So, pag kumpleto na yon, dapat at least 1 hour sa umaga, tanghali, tsaka sa hapon. 3 times a day Oo, ang fly. palipad ko. Okay. Tapos papaano ka mag-start ng road training? Bali, August na ako mag-start niya. Papaano yung strategy mo? By batch ba or isa-isa or Hindi, by days? box muna yan. By training box? Oo. Do you sub-training ng isa-isa? Ginagawa ko yan pag siguro third lap na. Third lap na. Tapos 12 ng afternoon ko sila binibitawan. Minsan pa isa-isa. Isa-isa na. Single Pag pass. basta naka-third lap na tayo. Oo. Ginagawa ko yan ng Wednesday and Thursday. Okay. Dito ako nagbibitaw sa San Fernando, Pampanga. Tapos loading ng Friday. Siguro baka ito ngayon mabago na. Dito na ako sa Arayat. Oo nga. Dahil nga, pag pupunta ng love, no? Actually, ganun din sila boss eh. Kapag kaya pag Pililya naman, nasa Pililya sila, araw-araw pagpupunta naman sila doon. Sir Rudy, kayo naman. Ako 1 month before ng start ng training natin, ano na ako, kumbaga tapos na ako sa cleansing noon, tapos na lahat sa deworming. Yung 1 month na yon talagang first fly na sila. Pag yung siguro yung first 15 days, low fly lang sila, sarili nila. Nagkukusa lang. Tapos yung 15 days na bago training naman natin, dapat naka 1 hour na ng ano nila, ng lipad nila. So first fly. Tapos ayun nga, nung nakita ko na gano'n na sila kalakas din, kasi 3 times a day din magpakawala. So nung nakita ko na okay na silang road training, so nag-road training na ako. Nag-start ako last Friday. So nung Friday nag-start ako, tapos Saturday nag-ano din ulit ako. Yung Sunday kahapon hindi kasi nga naulan. Kanina nag-ano ako ulit. Nag-start ako 15 kilometers tapos 20. Susunod yan, gradual lang naman. Huwag mong mabibiglayin. Sir Anden, kayo? The same naman eh. Same. Pero yung unang toss lang namin, hanggat maaari, huwag yung laging binibitawan ng karamihan. Okay. Tapos mas mainam sana, huwag din sumabay sa araw nila ng bitawan. Okay. Kasi the more na unang bitaw mo yan, marami silang nagsabay-sabay. Oo. Nandun yung tendency na mahatak sila. Yes. Di kagaya kung magbibitaw ka ng simpleng araw na alam mo hindi oras araw ng toss, sila lang. Kahit ilaktaw mo ng italon mo ng medyo malayo-layo, nakakauwi. Okay, so let's proceed naman sa derby race na tayo. Pa-derby race na tayo. Ano yung nagiging strategy niyo? Nagdadagdag pa kayo ng mga seeds sa feeds? Nagdadagdag pa kayo ng mga vitamins, etc. etc. Sir Yush? Sa akin po, wala lang. Yung, kumbaga, mula nung inakay sila na natuto silang tumuka, hanggang matapos yung derby, yun lang kinakain nila. Okay. Sa sistema naman, bali, naging ako na advice kay Sir Manigo. Binigay niya sa akin yung sistema niya sa victory. Okay. Yung mga supplements. Yes. Yun po yung ginagamit ko. Puro kay Sir Manigo. Victory. Victory. Okay. So, shout out kay Sir Manny. Boss Manny, thank you. Sir Rudy. Ako din, gamit ko rin yung Victory products. So, hindi naman ako nag-a-adjust din. Wala akong galaw-galaw din. Siguro yung after third lap, minsan nagdadagdag ako ng mais. Ganyan. Tsaka saf, nagdadagdag ako yan. Pang suporta lang din kasi palayo ng palayo yung derby. Yes. Yun lang. Sir Ante. Yung parehas kay Boss Cody, nagdadagdag ng sap tsaka mais kasi sa PHA iba ang Labanan. purong mais Boss Jimmy ang no? Ang pagkain. Kailangan talaga sanay sa woolcorn yung ibon. Okay. Kailangan mai-endure sa kanya. Kaya habang palayo yung derby, dapat kilala niya na rin yung mais naman. Okay. So, advice natin sa mga viewers natin, sa mga newbies natin, kung ano yung pwede nilang gawin sa love nila, yung mag-start pa lang magkalapate. Sir Eugene, kayo. Basic lang po sa mga newbie. Dun po sa mga fancier na nalo, yung magandang record yearly, doon kayo kumuha ng mga ibon. Pero mas maganda,
yung mga winner ng South, yun ang kunin nyo. Tama. So maganda yun. Para meron na kayong, okay na yun, kaya nyo uwian yung North. North. Kasi ilan ba ang North? 400 plus kilometers. Ang South natin is umabot 650. 650. So, kasi sa ganun ako nagmula, sir. Yung mga winner ng South ang binibili ko. No? Sir Rudy. Ako, advice ko siguro, hindi biro ang pagkakalapate. Lalo na sa mga hands-on. Nakatulad ko, ako, pagising ko, maakyat na ako ng loft, nagkukudkod na ako, nagwawalis na ako. Kasi, yun na yung pampapawis mo ba? Tapos, hindi biro. Exercise, Hindi biro din yung gastos, ganyan. Yung oras, ayan, ganyan. So, talagang dapat dedicated kayo sa pinasok nyong hobby. Dapat yun lang. Tama. Yes, sir. Sir Andy. Sa akin, parang yung mga ano ko, asa newbie rin kasi ako eh. May mentor ka na pala dalawa, sir. Oo, Di ba? siguro lagi lang makikinig para may matutunan ka. Kasi Yes. pagka hindi ka na nakinig, hindi ka na mag-grow eh. Saka lagi lang kami manood ng Oo. podcast namin. Pigeon Talk Oo. 101. Di ba? Tsaka Boss Aaron, wala sa quarter ng pagiging champion eh. Nasa observation eh. Yung Yeah. pananaw ko lang kumbaga, kung yan naging pattern, di sana marami nang nanalo. Kumbaga, nasa observe pa rin natin kung gaano tayo katalas pag-isip. Kasi lahat ng gamot maganda eh. May araw ng tamang apply. Yes. Tsaka kung para saan gamitin. Diba? Yung iba kasi, maganda yung ganun. Sabi-sabi. Mali naman yung gamit nila. Yes, tama. Diba? Boss Jaime, kayo po. Advice sa mga viewers natin with regards sa Okay, for start, lock pinaka-importante. You should be well ventilated and huwag mabasa. Pag once nabasa sa loob ng lock mo, doon nagsisimula ng sakit. If you can keep it dry, mas ganda. Mas hindi kayo mag-cleaning everyday pag dry lock. We call it dry method. Medyo okay pa. Second, you have to have a very good bloodline to start with. Huwag yung kukuha kayo saan-saan lang, tapos subok every year. Yung oras, tsaka yung gastos, the same din. So keep a few good birds to breed on better. And yung management. Kailangan tama yung management mo. Maski na may magandang bloodline, tapos hindi naman tama management mo, sayang lang. And management is yung sinabi nila, yung advice ng mga naglalaro, usually mga naglalaro this year naman. Magtanong kayo sa kanila, they will teach you, they will educate you para manalo kayo. Okay. So, with regards naman sa mga proven bloodline, so, available po yung mga breeders si Boss at mga yumpers natin sa Koi Village. Yung mga mag-start pa lang po, kung gusto nyo po maka-acquire ng mga good bloodlines na talagang ipapanalo kayo, available po sa Koi Village yung mga breeders ni Boss. So, marami po doon. So, yun nasa nasa 40 plus pa yung available doon. So, maganda yung pedigree, naka-buy one, take one po. So, ito na yung chance ninyo na maka-acquire ng mga good bloodlines na pwede nyo mag-start as a newbie. Kasi before, talagang ang hirap mag-acquire ng Totoo ibon, yan. no? Way back 90s. Talagang pahirapan talaga kasi mostly hindi ka agad nakakapag-import. So ngayon, lahat pwede na mag-import eh. Diba? So, before we end, sir. Sige ka lang. Actually, mga breeders na sa Koi Village, they are my personal breeders. Kaso, I have to cut down. Kailan magbawas na ako. Sobrang sikit na taas. So, ganda. So, nagbawas ako. Hindi yung reject yan, kundi nagbawas na ako. So, the chance to get mga good breeders. I sent almost 150 birds there. Natitira konti na lang. Ang bilis. I sold it at very cheap. So, this is your chance para sa mga foundation bird niyo. Yes, tama. Saka kasi marami pa sir kayong darating na ibon eh. Tawa ko. Dami. Meron pa siya sa Thailand. Sa Thailand, almost 70 birds. Tapos, I got a lot from Polong, almost 50 plus. Tapos, ang dami pa. So, kailangan talaga mag-cut down. So, So, ito na mga yung breeding chance. stock ko. So, may papasok pa mga breeding stock that I have to cut down. So, ito na talaga yung chance nyo
na talaga maka-acquire ng mga breeders talaga na kasi hindi pipitsugin yung mga nasa Koi Village. I-check nyo lang sir kung ano yung mga kailangan yung bloodlines na kailangan na ipasok doon sa loft. They are all very healthy, all fertile, walang hindi fertile. Pag hindi okay ang may issue ang kalapate, hindi ko pang padala ron, pinamimigay ko na lang. Ayun. Okay, so before we end, may gusto ba kayong i-shout out ulit, sir? Family, your friends, relatives, mga kalapatids, Ayun. Invite na lang namin kayo ulit. Sumali kayo sa Mount Arayat OLR. So, kita-kits tayo doon. Yun lang. Sir Eugene. Sa Saturday, nandun po kami sa site. Sa mga gusto mag-avail pala ng OLR ring, nandun po kami. Yung malapit po doon na gustong kumuha ng ring, nandun po kami. At pumasyal. Pwede na rin kayo pumasyal doon, makita niyo yung ongoing na ginagawang law. Sir Andig. Okay. Okay. So another episode na naman po atin natapos ngayong araw na ito. So please don't forget to subscribe, like and share, and comments lang po kayo down below para po maging updated po kayo sa aming mga latest podcast with Video Top 101 with Boss Emily. So again, maraming po salamat. See you next guys on our next episode. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Sir, salamat Salamat po. sa marami. Thank you po. Salamat. Maraming salamat po.